as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver, and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Good evening, everyone. Good evening, beloved brethren in the Lord. We are here again tonight on our Feasting on the Divine Verses online ministry. Naniniwala po ako na talagang ito po ay malaking tulong para sa bawat isa po sa atin, na bagamat tayo po ay nasa ganitong sitwasyon, na meron po tayong krisis, pero pagdating po sa mga espiritual na bagay, lalo na sa salita ng Diyos, busog-lusog po tayo. Kaya tuloy lang po, let us continue to support this ministry at ang mga nakikita po nating na nangangaral ng salita ng Panginoon. Ito po ay malaking tulong sa atin pong dinadaanan ngayon at sa sitwasyon po natin ngayon. So again, thank you so much po. Now, ngayong gabing ito sa ating pong magiging pagsisimula, gusto ko lang pong bumati muna sa ating pong mga birthday celebrants. Inuuna ko na po at isang bagay po ang gusto kong malaman po ninyo, na pagka nalaman naming birthday nyo, hindi po pwede na hindi po namin kayo babatiin. Katulad po niyan. Actually po, may nakita po ako, kaya lang late na po, nakahapon pala birthday din ni Sister Eli Arce. So, Sister Eli, anak, happy birthday ha. So, belated pero from the heart pa din. At ito pong si Sister Eli, ito po ang isa sa mahusay ng mga awit ng Panginoon. So please, ipag-pray po natin si Sister Eli sa patuloy na talagang pagganap niya ng kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Happy birthday, Sister Eli. Today, may mga nagsa-celebrate din po ng birthday. Katulad po nung isa sa aking pong mga apo. Ayan, opo, marami-rami na po sila eh. Pero ito po ay walang iba kundi si Alexa de Vega. Ayan, birthday po niya ngayon mismo.
Kaya happy birthday, Alexa, ang aking cute na apo, okay? Alexa de Vega. Ganun din po, birthday din po ni Sister Grace Padilla. Ito, naaalangan na akong tawagin sapagkat ang taas na talaga nito. Ito po ay anak naman ng kumparing Jericho at saka po si kumaring Sheila. So, happy birthday, Sister Grace Padilla. Nakakatuwang isipin na ito yung isa sa mga young people na talagang napaka-dedicated sa Panginoon. Kaya tuloy-tuloy lang ha, Sister Grace. At ganun din po, may celebrant tayo. Siyempre, ang taga-Victory Fundamental Baptist Church. Ang isa sa ating pong minamahal na miyembro na talaga namang gamit na gamit sa gawain ng Panginoon, si Sister Gina Mabalot. Ate Gina, happy birthday. Ito po yung pagka talaga magpipreach lagi ang inyong lingkod sa Victory. Nako, magluluto na po kaagad yan. Maasikaso po talaga. So, Sister Gina, happy birthday. Pagpalain kang lalo ng Panginoon. At syempre po, from Living Water Baptist Church, birthday po ng ating pong mahal na manggagawa. Walang iba kundi si Teacher Flo de Cepeda. Teacher Flo, happy birthday. At meron akong sasabihin sa iyo. Pakinggan mo mabuti ito. Dahil birthday mo ngayon, sa tingin ko, pwede na. Amen? Pwede na. Alam kong marami po ang magme-message sa iyo ngayon, na pwede na. So, happy birthday, Sister Flo. At naway patuloy ka pa na magpagamit sa Panginoon at i-enjoy mo lang ang buhay mo sa Panginoon. So, yan po ang mga celebrants natin. Again, happy birthday. At lahat po ng mga celebrants ngayon, kahit hindi po namin nailista rito, happy birthday po sa inyo. Anniversary man yan, o birthday yan. At syempre po, yung mga nakikita natin, ay mga gumagraduate. Okay, kahit ganito sitwasyon, congratulations pa rin sa mga gumraduate po natin. This time, mananalangin na po tayo. At sa ating pong panalangin, may mga ilan po tayong idaragdag. Si Sister Christy at saka si Josh. Okay? Ipag-pray natin yung kanilang health. Kay Sister Christy po, specific na prayer request niya, yung tuhod po niya. Okay? So tapos, ang Peñaranda po, ipag-pray po natin yung rapid test na sana po mag-negative ang result. Okay? Tapos, yung ipinagpe-pray natin isa, si Carlo Ortinero, ipag-pray natin na patuloy siyang makarecover, na talagang pagalingin po siya ng Panginoon. At yung ilan pa po sa mga dating prayer request na po natin. Okay, at ang isa sa special na hindi natin dapat kakalimutan, si Engineer Vic. Kasi alam ko po na hindi lang tayo, kundi miss na po siya. Basta alam ko, miss na po siya. So, June 26 ang schedule po niya. Kaya ipag-pray po natin. Nasa Canada po siya. Ang prayer natin, makauwi na po siya dito sa Pinas. At syempre, makauwi po ng safe and sound. Okay? So, sige po, manalangin na po tayo sa ating pong panimula at isama po natin ang ilang mga kahilingan ito. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Ama, aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat na nandirito po kaming muli upang magsalo-salo sa iyong banal na salita. At ngayon po, sa bahaging ito ng aming pananalangin, hiling po namin na linisin mo ang aming mga puso, at tawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, at naway walang maging hadlang sa aming pong paglapit sa iyo. Panginoon, narito po ang mga karagdagang prayer request na nais po naming hilingin sa iyo. Ang tuhod po ni Sister Christy, nawa, pagalingin mo po, hipuin mo po Panginoon, at palakasin mo po siya. Si Diyos sa kanyang kalusugan, nawa dakilang Diyos, ikaw ang patuloy magbigay kalakasan sa batang ito. Dakilang Ama, aming Panginoon, hiling ko rin po ang negative result para sa rapid test po ng mga Peñaranda at ng mga ilang kasama. Hiling po namin dakilang Diyos ang iyong paggawa upang maging negatibo po ang resulta. Dakilang Diyos, naalala po namin si Carlo Ortinero, yung kanya pong kalagayan, pagalingin mo po, yung kanyang diabetes at yung kanya pong pneumonia, Panginoon, umaasa po kami na ikaw po ang lilingap sa kanya. Ganon din po ang mga ilan pa sa mga prayer requests na hindi pa po nasasagot, inilalapit naming patuloy at itinataas sa iyo. Panginoon, si Engineer Vic, nawa, loobin mo na po, Panginoon, na makauwi na po siya ngayong June 26. Naasahan po namin ang iyong makapangyarihang pagkilos na naway wala na pong maging aberya at makarating po siya ng safe and sound. At ngayong gabi ito sa amin pong patuloy na pagbibigay pansin sa ministeryo na ipinagkatiwala mo sa amin,
ang amin pong gabi-gabing pakikinig ng iyong salita, lalo na po ngayong gabi na muli po mangangaral ang iyong lingkod. Ikaw po, dakilang Diyos, ang gumamit sa ministeryong ito upang marami po ang maabot at marami po ang mapagpala at mapalakas. Sa iyo ko po lubusang ipinagkakatiwala ang gawain ito, Panginoon. Ito po ang aming panalangin, kasama po sa laging paghiling po namin sa iyo. Ang lahat ng apektado po ng crisis na ito, ang ekonomiya, Panginoon, hindi lang ng aming bansa, ang mga kapatiran po namin sa iba't ibang bansa, at ang lahat ng mga nangangailangan ng kagalingan. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, this time, tuloy-tuloy na po tayo, and I am very happy tonight sapagkat yung isa po sa kapatid natin from Living Water Baptist Church ay meron po sa Pariso, meron pong alay na awit para sa Panginoon. Pakinggan po natin. The Lord's my shepherd, I'll not want. He makes me lie in pastures green. He leads me by the still waters. His goodness restores my soul, and I will trust in you alone, and I will trust in you alone. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. Guides my way in righteousness, and He anoints my head with oil, and my cup it overflows with joy. I feast on His pure delights, and though I walk the darkest place, I will not fear the evil one, for you are with me, and your rod and staff are the comfort I need to know. Thank you so much, Sister Shirley. Blessing. Amen. Blessing po ang awitin mo. Purihin ang Panginoon. Si Sister Shirley po, para sa kaalaman ninyo, isa po siya sa aktibong miyembro natin sa Living Water Baptist Church, Paris, under the leadership of Pastor Nelson Cadena. Asawa po siya ni Deacon Marlon. Pareho po silang kagamit-gamit sa gawain po natin doon sa lugar po ng Paris. Thank you so much, Sister Shirley. Nakakatuwa lang po, mga inamahal, na dito po sa ministry na ito, meron pong mga pagkakataon, mga anak po ng pastor, yung nagre-render po ng special number. Nung minsan naman po, di po ba, pastor's wife, sila Ma'am Jack, sila Ma'am Keisha, at ngayon po, deacon's wife. Ang hinihintay na lang natin, pastor. Amen? Makapag-render po ng special number. Yes, kasi may mga pastor po na gifted na sa preaching, gifted pa sa pag-awit. Kaya ipag-pray po natin. So, tulong-tulong lang po sa ministry.
Ang mahalaga po, mapalaganap natin ang mensahe, ang salita po ng Panginoon. So ngayon po, mga minamahal, dadako na po tayo sa main thing. At ano po ang main thing? Preaching. Amen? Pangangaral ng salita ng Diyos. And our text for tonight, Amos chapter 7. Amos chapter 7 verses 7 to 9. And I would like to give the message of the Lord that I entitled, Are we aligned in God's plumb line? Are we aligned in God's plumb line? Again, Amos chapter 7 verses 7 to 9. Ganito po ang sinasabi ng Bible. Thus he shewed me, and behold, the Lord stood upon a wall made by a plumb line, with a plumb line in his hand. And the Lord said unto me, Amos, what seest thou? And I said, a plumb line. Then said the Lord, Behold, I will set a plumb line in the midst of my people Israel. I will not again pass by them any more. And the high places of Isaac shall be desolate, and the sanctuaries of Israel shall be laid waste. And I will rise against the house of Jeroboam with a sword. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa muling oras na ipinagkaloob mo sa amin, na kami po ay makakapakinig ng iyong banal na salita. Dakilang Diyos, bigyan mo po ako ng karunungan, ng kapangyarihan, na kinakailangan upang magawa ko po ang pangangaral na ito, not in the power of the flesh, but in the power of your Spirit. Help me, O Lord, and please, fill me with your Holy Spirit, O God. Tulungan mo po na ang bawat isa ay magkaroon ng kaunawaan. Bigyan mo po kami ng spiritual sensitivity, ng teachable attitude and teachable spirit, na magpapasako po kami sa authority ng iyong salita. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Now, bago ko po ibigay ang pinaka-sentrong mensahe natin, gusto ko pong magbigay ng konting idea patungkol po sa human author nito pong aklat na ito. Ito po ay isinulat ni Prophet Amos. Si Prophet Amos po is one of the 12 minor prophets. Kung tutusin po, siya po ay from southern kingdom of Judah. But he preached in the northern kingdom of Israel. Katulad po nung nabasa po natin, ginamit po siya ng Panginoon. Bago po siya naging propeta, mga minamahal, siya po ay sheep herder. Siguro sabihin na lang nating shepherd, ano po? And a sycamore fig farmer. Yan po ang kanyang trabaho bago siya naging prophet ng Panginoon. At mga kapatid, ayon po sa aral, ito pong si Prophet Amos ay hindi po nanggaling sa School of Prophets. Yan po yung ilan sa mga informations po patungkol po kay Prophet Amos. Now, yung kabuuan naman po ng aklat nito pong Amos, mga kapatid. Itong aklat ng Amos, ito po, ang kabuuan po nito, this is about prophecies. Diba? Prophecies concerning Damascus, prophecies concerning Philistia, concerning Tyre, Edom, di po ba? Ammon, Moab, Judah, and Israel. Mga prophecies po yan. Yan po ang kabuuan ng aklat. Ngayon, dito po sa chapter natin, chapter 7, ito naman po, manonotice po natin na ito naman ay patungkol sa mga visions. Diba? Dito po sa Amos chapter 7, makikita po natin yung mga visions na ipinakita ng Panginoon. Una po, yung pong vision of devouring locust. Yun po ang una sa makikita nyo po dito. Pangalawa po, yung a vision of fire. At pangatlo nga po, mga kapatid, ito yung tatalakay natin, ito po yung a vision of a plumb line. Yung pong patungkol sa tinatawag nating plumb line. Ano po ba yung plumb line? Kasi ang title po natin Are we aligned in God's plumb line? Ano po ba yung plumb line? Actually po, bata pa lang po ako, alam ko na po yan. Tawag po namin sa Tagalog dyan, hulog. Ito po ay yung heavy metal, solidong-solido po yan, metal na pointed po, pointed. Kailangan po mabigat yan, tapos metally po yan. Okay? Kasi po, ang gamit po nito, pangsukat at pangsipat. Tagalog na Tagalog yan, ha?
Kasi alam niyo naman ako, Bulakenya nanay ko, Bulakenyo ang tatay ko, kaya bulukin niyo ako, ano? Tagalog na Tagalog. So, pangsukat at saka pangsipat. Yung, alimbawa po, yung sa tubig, di ba? Pangsukat sa tubig. So, ang gagawin po, ilalagay po yan. Pero mas, gamit po siya sa idea po ng pangsipat. At dito nanggaling yung salita na kapag ka medyo kakaiba dating ng isang tao, wala yata sa hulog ito Di ba? Meron na ba kayong nasabihan yan? O kaya, kayo ba? Nasabihan na yan? Yung wala po tayo sa hulog, mga kapatid. So, ang idea po kasi nun, yung po, mga kapatid, ang ibig sabihin, wala po sa tamang, kamada. Wala sa tamang sukat o tamang sipat, mga kapatid. Ginagamit po yan sa mga construction, di po ba? Yung mga nagbibuild ng bahay. And in fact, mga kapatid, lumalabas na sa Egyptian, ito po ay ginamit kung bakit ang galing. Di po ba? Yung The Great Pyramid, talagang yung perfect measure po, makikita natin, ang ganda po ng pagkakayari po niyan. So, yun po, yung plumb line. Kaya po natin sinasabi yan, kasi ito po yung ipinakita ng Diyos sa kanya. Ang sabi ng Panginoon, what seest thou? Sabi po nitong si Amos, a plumb line. So, may message po na gustong iparating ang Panginoon. So, again, ito po ay ginagamit na pangsukat at pangsipat. Ngayon po, ito yung challenge. Kung i-apply po natin, mga kapatid, tayo po kaya sa usapang bansa, kamusta kaya ang bansa natin? Kung ilalagay po ng Diyos ang plumb line sa ating bansa, kamusta kaya? Ano kaya ang kalalabasan ng ating bansa? Kung ang pag-uusapan po ang ating sambahayan, di ba? Kamusta po kung ang pag-uusapan yung ating sambahan o gawain ng Panginoon? O kaya tayo as an individual. So, it is good na tayo po'y makinig mabuti sapagkat naniniwala ako na napakaganda po ng mensaheng ito. Parang evaluation po ito Pwede nga pong ang title Are we still aligned in God's plumb line? Tayo po ba'y naka-align pa? Kapag ka po ba inilagay ng Diyos yung kanyang plumb line, makikita po ba na tayo po'y naka-align sa usapang bansa, sa usapang bayan, sa usapang sambahan, sa usapang gawain ng Panginoon, sa usapang sambayan, sa usapang pamilya, at sa usapang individual, mga kapatid. Napakaganda at napakahalaga na ito po ay mabigyan natin ng pansin. Okay? Are we still aligned in God's plumb line? Ilang bagay po ang gusto ko pong ating sentruhan patungkol sa message na ito. Number 1, in terms of doctrinal stand or conviction. Kung ang pag-uusapan po, pagtayo natin, yung ating pong pananampalataya, yung ating pong paninindigan, yung ating pong pagtuturo, yung ating pong pangangaral, yung ating paniniwala. Mga kapatid, kung ilalagay po ng Diyos yung kanyang plumb line, makikita niya kaya na ang ating pong mga doktrina ay nasa tamang alignment pa, mga kapatid? Naka-align pa ba ang ating doctrinal stand? Yan pong mensahe natin. This is very important because I can say that nowadays, medyo hayag po na marami na po yata ang nalilihis, mga kapatid. Marami po ang kitang-kita natin na sa ating pong takbo bilang gawain ng Panginoon, medyo marami na ang apektado nito pong tinatawag nating modernism. Marami na po ang apektado ng tinatawag po nating third wave movement. Marami na po ang apektado ng tinatawag nating apostasy. Mga kapatid, mga minamahal, this is now my concern. Are we still aligned in God's plumb line in terms of doctrinal stand or conviction? Mahalaga po ito. Kasi si Apostol Pablo po, very particular po siya dyan. Alam niyo po ba, nung kanyang kinausap si Timothy, ang kanya pong ipinararating kay Timothy, maliwanag po, fight the good fight of faith. Si Jude nga po, ang sabi niya, we should earnestly contend for the faith.
Sabihin na po natin na sa panahong ito, nandito na tayo sa days of apostasy. At ang ibig sabihin nito, marami po ang nagdi-depart na po sa tamang turo, sa tamang pananampalataya, sa kung anumang dahilan. Basta ang masasabi po natin, wala na po sila sa tamang alignment. And that is the reason why we need to give attention and importance dito sa message na ito. Mga minamahal, pansinin po natin ang naging concern ni Apostle Paul kay Timothy. And I believe the same concern na dapat po na maiparating sa ating lahat, na ang panahong ito ay panahong mapanganib, na tayo po'y nasa mga huling araw na, at ang isa sa aatakihin po ng kaaway ay ang ating pong mga doktrina, ang tamang turo, ang tamang pananampalataya. Gusto kong sabihin sa inyo na sa usapan ng doktrina, ang kinakailangan po makatiyak tayo na ang ating pong doktrina ay kung ano ang turo ng Biblia. Amen? Hindi po tayo sa usapang relihiyon, sa usapang Biblia po tayo, mga kapatid. Sa usapang katuruan ng banal na kasulatan. Tingnan niyo po ang sabi ng sulat ni Apostol Pablo. Actually po, sa 1 Timothy, 2 Timothy, makikita nyo na talagang very consistent si Apostle Paul sa kanyang paalala, sa kanya pong anak sa pananampalataya o isa sa kanyang naging disipulo, si Timoteo. Tingnan nyo po ang sabi ng verse number 1. ng 1 Timothy chapter 4. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devil. Just try to imagine. Yan pong sinasabi ni Apostol Pablo. Actually po, mga kapatid, sa kasaysayan po ng bayan ng Panginoon, malinaw naman po ito na ang Diyos alaga sila sa turo, ang Diyos alaga sila sa aral. Kaya nga makikita nyo na talagang kahanga-hanga yung mga mananampalataya. Sandali lang po, excuse me. Kahanga-hanga po yung mga mananampalataya sa Old Testament kung paano sila naninindigan sa kung ano ang aral ng Panginoon, kung ano ang turo ng Panginoon. Katulad po ni Daniel, katulad po ng Triyang Hebrews, hindi po ba? Mga hindi nyo po mapapalihis yan sa kung ano po ang aral ng Panginoon. Maninindigan po sila. Mga kapatid, ngayon po, sa panahon po natin, mula nung isulat ito ni Apostol Pablo, ito'y dapat nabigyan po natin ng concern na ang sabi po ng Bible, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devil. Huwag po nawa tayong mapabilang sa mga tinutukoy na yan. Some shall depart from the faith. Mga kapatid, manatili tayo naka-align. Manatili po tayo sa tamang turo ng banal na kasulatan. Huwag nating hayaang dahil sa support, lilihis tayo ng turo. Huwag nating hayaan na dahil sa ito ang ginagawa ng nakararami, lilihis tayo sa tamang turo natin. Mga kapatid, mga minamahal, Biblia po tayo, ano man ang mangyari, Biblia po ang tayuan natin. Yan po ang kagustuhan ng Panginoon. Huwag liliko sa kanan, huwag liliko sa kaliwa. Yan ang sabi ng Diyos kay Joshua. Ang importante, manatili ka sa salita ng Diyos. Pagbulayan mo to araw at gabi, huwag kang lilihis. Yan po ang maliwanag na bili ng Panginoon. Sa kanyang bayan, napakaliwanag po na yung kanyang statutes, mga kapatid, na yung kanyang commandments, na yung kanyang testimonies, na yung kanyang precepts, mga kapatid, everything na kung saan, yun ang gusto ng Diyos na tatayuan po ng kanyang bayan. Pero nakakalungkot, hindi ba? Katulad do halimbawa ng napakaliwanag na aral ng Panginoon na walang ibang sasambahin. Pero anong nagiging problema nila? Lumilihis po sila Diba? At ang kadalasang nagiging sablay po nila ay yung idolatry. Yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. Yan po ang problema nila. Now, dito po, gusto ko i-apply natin sa panahon natin ngayon. Sapagkat nandun tayo sa panahong mapanganib na sinasabi po ng Bible. Just try to imagine. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter part, some shall depart from the faith. Ano raw po ang gagawin? Giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Nakakalungkot kasi sabi nga ni Pablo, tingnan niyo po sa 2 Timothy chapter 3. Ang sabi po niya, this know also that in the last days, perilous time shall come. Yan ang ginamit na salita. Panahong mapanganib.
Sa mga unang bahagi po, may kinalaman po ito sa mga magiging characteristics ng mga tao. Daanan lang po natin. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Lundagan natin, verse 7, ever learning, but never able to come to the knowledge of the truth. Di po ba? Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, verse number 10, paalala ni Pablo, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, but out of them all, the Lord delivered me. At ipinaalala niya, sabi niya sa verse number 12, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Ito po ang hindi maitatangking katotohanan na kapag ka ikaw ay tumayong matatag, kapag ka ikay nanindigan sa iyo pong tamang aral, sa iyo pong sa katotohanan ng salita ng Diyos, talagang mape-persecute ka. Ang sabi ng verse 13, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Kaya ano po ang maliwanag? Napaalala ni Pablo, anong maliwanag? Naturo niya, but continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Ano ang dapat sa kabila po nitong tinatawag nating perilous times na ito, sa kabila po ng maraming mandaraya, sa kabila po ng maraming ini-introduce na mga kung ano-anong bagong aral, ang turo ni Apostol Pablo, manatili ka sa kung ano ang iyong natutunan. Ang sabi ni Apostol Pablo, bata ka pa lang, alam mo na ang kasulatan. Hindi ka dapat humiwalay sa kasulatan. At ang sabi ng Bible, verse number 16 and verse number 17, okay, all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, mature, truly furnished unto all good works. And in verse number 1 ng chapter 4, anong sabi po niya? Sa kanya pong tinrain, sa kanyang inalagaan, nandun po yung kanyang masasabi po nating eagerness to express to Timothy his heart na kahit anong mangyari, kahit nandito tayo sa panahon na ito, huwag kang lilihis, huwag kang bibitaw, huwag kang magpatangay sa kung saang turo. Manatili ka sa natutunan mo, manatili ka sa doktrina na maliwanag na iyan ang nakalagay sa banal na kasulatan. Amen? And in verse number 1, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Anong sabi ng verse number 2? Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long sufferings and doctrine. Mga kapatid, ang gusto ko pong maging maliwanag sa atin, kamusta po kaya tayo? Kapag ka po kaya tayo ay nilagyan ng Diyos ng plumb line sa usapan ng ating pong doctrinal stand, naka-align pa po kaya? O dahil po sa takbo ng mundo natin ngayon, pumasok na po yung tinatawag nating compromise, na para ma-please natin ang mga tao, dahil sa takot tayo, na tayo po'y ma-persecute, dahil takot po tayo, na baka hindi sila matuwa sa atin. Mga kapatid, mahalaga po na maintindihan nyo na sa usapan ng konviksyon, sa usapan po ng ating tinatayuan, kinakailangan po preach nothing but the word and please no one but the Lord. Ang idea po, isang bagay na tiyak that when we preach the word, for sure, we will please the Lord. Amen? Mapupuri natin ang Panginoon. Mapaparangalan po natin ang Panginoon. Kaya paalala lang po ito, mga minamahal, na sana po kung ilalagay ng Diyos sa panahon natin ngayon yung plumb line sa ating pong kalagitnaan, sana po makita na naka-align pa rin po tayo sa usapan ng ating pong doctrinal stand. Amen? Sana hindi pa rin po mababago na sa usapan ng salvation, by faith po ito mga kapatid, na tayo po ay maliligtas sa pananampalataya.
Hindi sa ating ginawa, kundi sa ginawa ng Panginoon. Sana po tatayuan pa rin natin ang napakaliwanag na doctrinal stand po natin about eternal security, about the deity of Christ, about assurance of salvation, about the vicarious death of Jesus Christ, the sinlessness of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, napakaganda po, natayuan pa rin natin ang doktrina about the virgin birth, about the Godhead, mga kapatid, that the Father is God, about the Holy Spirit. Sana tayuan pa rin po natin sa usapan po ng ating paninindigan kung ano po ang music para sa mga Kristiyano, kung ano po ang pananamit para sa mga Kristiyano, kung ano po ang bagay na dapat natin pong panatilihan bilang Kristiyano, aral na dapat panatilihan bilang Kristiyano. Amen? Mga kapatid, naka-align pa po ba tayo sa plumb line ng Panginoon? Kung ang pag-uusapan, doctrinal stand? Sana po yung conviction natin, not for sale. Hindi po. Mga kapatid, syempre ako po, sa totoo lang, gusto ko po pag nangaral ako, maliwanagan ng tao. Pero syempre po, ang kailangan ipangaral yung katotohanan. Hindi po pwedeng para maging masaya lang po yung mga makikinig, kailangan ko pong, alam nyo na, ang ibig ko pong sabihin, hindi tayo man pleaser, God pleaser po tayo. At ang amin pong commitment is to preach nothing but the word. As the Lord liveth, even what my God saith, that will I speak. Mga kapatid, kamusta po tayo sa usapan ng ating pong doktrina? Sa usapan ng aral na ating pong tinatayuan. Mga kapatid, are we still aligned in God's plumb line in terms of our doctrinal stand? Sana po walang lilihis. Kahit po marami na po ang masasabi nating lumihis, nag-adapt na po ng kung ano-ano, sana po wag ho yung doktrina. Wag ho tayong papayagan, wag natin papayagan na tayo po'y malihis sa doktrina. Mga kapatid, manatili po tayo sa kung ano ang turo ng Bible. Amen? So, pangalawa po, are we still aligned in God's plumb line in terms of our daily steps? Yeah, daily steps, meaning daily walk. Kasi sa totoo lang po may lakad na para sa Kristiyano. Ito yung ginagamit na salita minsan ni Apostol Pablo. Yung conversation. Ang ibig sabihin nito, way of life. Ang ibig sabihin nito, manner of life. Kamusta po tayo? Pag nilagyan po tayo ng plumb line ng Diyos, plumb line ng Diyos sa ating pong lakad, sa ating pamumuhay, mga kapatid, naka-align pa po kaya? Naalala ko po nung sinulatan ni Apostol Pablo yung mga taga-Ephesus, ano po? Yung mga mananampalataya sa Ephesus, anong sabi niya? Sa Ephesians chapter 5 and verse number 8, mahalagang paalala po ito Ang sabi niya, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. So walk as the children of light. May mga lakad po na hindi na para sa Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano po, binago ng Panginoon. Pero ang problema, may mga Kristiyano na po, pero nakahilig na ganyan. Pag nilagyan mo ng plumb line, kitang-kita, nakalihis na ganyan. Bakit? Sapagkat hatak na hatak ng mundo Ang lakad po, makamundong-makamundo Talagang yakap na yakap sa sanglibutan. Wala po yan sa tamang alignment, mga kapatid. Ang ibig sabihin po, wala ka sa hulog. Kung Kristiyano ka, tapos yung buhay mo, lihis sa kung ano yung gusto ng Panginoon, dapat maliwanag po yan. Na kung ano yung turo ng Bible, diyan ka mananatili. Kung ano yung turo ng Bible, matuwa o ano man ang maging takbo ng isip ng tao, basta mag-stick ka lang sa kung ano turo ng Bible. Ganon din po sa lakad. Tiyakin natin na kung tayo po, mga kapatid, ay Kristiyano, dapat maintindihan niyo po kung ano na ang hindi para sa mga Kristiyano. Kaya sa usapin ng buhay, mga kapatid, maliwanag po yan na ang bayan ng Diyos, yan ang kanilang problema, yung laging paglihis. Yes, yung kanilang lakad, mga kapatid. So napakahalaga po sa atin, natiyakin po natin, bantayan po natin. Kamusta po ang ating hakbang? Kamusta po ang ating lakad? Sa araw-araw na pamumuhay po natin, are we still aligned in God's plumb line? In our daily steps, daily walk, in our conversation. Kristiyano ka Hindi po pwedeng pag nilagyan ka ng Diyos ng plumb line, hahapay-hapay ka. Diba? Likong-liko, nakalihis. Mga kapatid, I hope
na tayo po ay lumagay sa tuwid na lakad bilang Kristiyano. I-align natin ang sarili natin sa plumb line ng Panginoon. Alam niyo po, ang isang nakakalungkot na katotohanan, para pong marami pong mga bagay, tanggap na po ng Kristyanismo Kahit na kung tutuusin, aalala ko nga po pag binabalikan ko po yung amin pong yung Blessed Hope Days, yung mga bagay po na kapag inaral natin sa banal na kasulatan, yung compromise po ngayon, nakakalungkot, di ba? Maraming Kristiyano, parang ang idea po, parang samahan na lang po, di ba? Katulad nung concept, kaya yung born again po, ingat po tayo sa paggamit nito Kasi po marami pong gumagamit nito nang hindi po ayon sa tamang gamit Nakala mong sekta, kala mong samahan po ang born again No! Born again is a personal, individual experience po yan. Yun po yung katulad nung sinabi po, di po ba? Yung sinabi po ng ating Panginoon kay Nicodemus, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born of water, he cannot enter into the kingdom of God. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Yung pong pagiging, yung kapanganakang muli po, hindi po yan sekta, hindi po yan reliyon. Ang kapanganakang muli ay karanasan sa ating Panginoon. Yung po yung salvation, yung ipanganak ka sa pamilya ng Panginoon. Naliliwanag po sa John chapter 1, verses 12 and 13. But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of the flesh, nor of the will of man, but of God. Ibig sabihin po, importante na alam po natin yan. At kung ikaw ay ipinanganak na talaga sa pamilya ng Diyos, Kristiyano ka na, dapat mong malaman, 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Dapat maiyasinta ka na ng tama, maikamada ka na ng tama, ililid ka na niyan, doon sa dapat na lakad mo. Kaya nga sabi ko po, kamusta ang lakad natin? Kamusta po ang buhay natin? Kamusta po ang takbo natin bilang mga Kristiyano? Naka-align pa po ba tayo sa Panginoon? Kapatid, tingnan niyo po sa teksto natin. At ito yung ginagawa natin, inia-apply po natin na kung sa atin po yan. Diba? Kumbaga, sa bayan ng Panginoon, in the midst, ang sabi niya, of my people Israel. So, inilagay daw po niya. Yan ang ipinakita. Kaya nga, ginamit ng Panginoon Ito pong si Prophet Amos para mangaral po sa kanila. Mga kapatid, hindi kalooban ng Diyos na Kristiyano tayo, lihis ang lakad natin. Hindi kalooban ng Diyos na Kristiyano po tayo, nasa mundo ang buhay natin. Ang gusto ng Panginoon, naka-align po tayo, mga kapatid, at ang pagsipat ng Diyos, ang nais niya, lakad na matuwid sa Kanya. Amen? Naalala ko po yung right is always right and wrong is always wrong, and we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light. Mga kapatid, dapat ang hanapin natin lagi kung ano po ang tama sa Panginoon. Napakahalaga po nitong mensaheng ito. Are we still aligned in God's plumb line in terms of doctrinal stand? In terms of our daily steps, daily walk, yung ating pong manner of life, yung ating pong way of life, conversation. Diba? Una, conviction. Ito, conversation. And then point number 3, are we still aligned in God's plumb line in terms of our devoted service? Diba? Yung pong paglilingkod na talagang deboto sa Panginoon. Sabi ko sa akin personally, I can say, it is really, really good to remember, lalo na po nung mga pasimula, yung nakikita mo yung mga Kristiyano, na kung saan talagang very sacrificing. I mean, willing to suffer for the name of Christ and for the ministry. Ngayon po mga kapatid, simpleng bagay po, nag-aalis sa atin sa paglilingkod. Sabi ko, ang isang magandang example na makikita po natin sa usapan ng pagiging deboto sa paglilingkod sa Panginoon, si Apostol Pablo. At ang laging gustong-gusto kong sinasabi po, yung pong statement na sinabi po niya sa Ephesian elders. Ano po? Na anong sabi niya? But none of these things move me. Ang ibig sabihin po mga kapatid, yung pagkakaasintada po,
Yung pagkakakamada sa kanya. Nung siya po'y ma-convert, nung siya po'y ma-save, mga kapatid, just try to imagine when he started sa kanya pong paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, grabe po talaga, bonds and afflictions abide me. At pag inaral nyo naman talaga, yung naging kasaysayan ng paglilingkod ni Apostol Pablo, hindi biro yung kanyang mga naranasan, pero hindi po siya napayanig, mga kapatid. Kahit na ang sabi niya, he experienced in his life, we are troubled on every side. Hindi po ba? Yung mga ganyan po. So, isang bagay po na gusto nating liwanagin. Kamusta po ang ating serbisyo sa Panginoon? Kamusta po tayo? Nasa hulog pa ba tayo, mga kapatid? O nahulog na po tayo? Ha? Nasa hulog pa po ba tayo o nakatulog na tayo, mga kapatid? So napakahalaga na tayo po ay makalapit ng mensaheng ito, mapaalalahanan, kamusta na yung dating ginagawa mo sa Panginoon? Hindi ba humapay ka na? Hindi ba lumihis ka na? Hindi ba lumiko ka na? Mga kapatid, balikan natin ang dati nating ginagawa sapagkat ang kalooban ng Panginoon, maging align po tayo sa isang debotong paglilingkod sa Panginoon. Amen? We need to be devoted as Christians. We need to be devoted in serving our God, knowing that all of our labor will not be in vain. Yan naman lagi ang sinasabi natin eh. Diba? Gustong-gusto natin yung hindi mawawala ng kabuluhan ang ating mga gawa sa Panginoon. Pero ang tanong, ano ginagawa natin sa Panginoon? Nakaranas ka lang ng persecution, umayaw ka na. Nakaranas ka lang ng konting problema, sumuko ka na. Diba? Nakaranas ka lang ng atake ni Satanas, lumihis ka na. Mga kapatid, magandang bigyan pansin po natin na yung pagtiyak na dapat naka-align po tayo sa plumb line ng Panginoon. Pag sinukat tayo at sinipat tayo sa usapan ng debotong paglilingkod, kitang-kita na talagang, diretso lang tong si kapatid diretso lang itong si, ganitong anak ko. Di ba? Mga ganun po eh. Importante po na makita natin yan. Yung, but none of these things move me. Tapos yung gustong-gusto natin. Diba? Sa 1 Corinthians chapter 15, maliwanag po yan. Iniaral niya patungkol sa blessed hope, patungkol sa resurrection, yung victory over death. Lahat po yan, mga kapatid. Yung assurance na meron tayo, yung advantage na meron tayo, yan ang laman ng chapter 15. At dahil dito, nilundo po niya sa verse number 58, therefore, yun po yung pinatungkulan. Sa ebanghelyong meron tayo, sa katiyakang nabuhay ng maguli ang ating Panginoon, sa pangakong ibabangon tayong muli, di po ba? At tayo po'y bibigyan ng glorified body, na yung kamatayan, wala nang tagumpay sa atin. Anong sabi niya? Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Ibig sabihin, sa lahat ng tiniyak ni Pablo, na meron tayo bilang Kristiyano, wag kang umalis. Diyan sa pagkakaasinta, mga kapatid. Sa ginagawa mo sa Panginoon, sa paglilingkod mo sa Panginoon. Ngayong Kristiyano na tayo, ngayon tayo magandang magpakadiboto. Amen? Noon po, ang debosyon natin sa relihiyon eh. Ngayon tayo dapat magpakadiboto, knowing that all of our labor, ayon sa sinasabi po ng Bible, hindi po mawala ng kabuluhan yan. Why? Because God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Kamusta po? Are we still aligned in God's plumb line? In terms of devoted service? Pwede bang masabi na ikaw yun? Sana kung sakaling medyo napaalalahanan po tayo nito. Wala na po ako sa choir eh. Hindi na po ako involved sa soul winning eh. Hindi na po ako sumasama sa mga outreaches, sa children's ministry. Wala na po ako halos ginagawa sa gawain ng Panginoon. Wala ka sa hulog. Balik. Diba? At hayaan mong lumagay ka doon po sa hulog ng Panginoon. Amen? I-align natin ang sarili natin once again. Balik tayo, mga kapatid. So, ulitin ko po, mga paalala to. Hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay masway sa tamang katuruan, patungo sa maling katuruan. Mula sa tamang katuruan, panindigan mo ang tamang pananampalataya na katulad ni Apostol Pablo na masasabi natin later on, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Paano mo sasabing I have kept the faith kung nakipag-compromise ka na? Paano mo sabing I have kept the faith kung umalis ka na sa turo ng Biblia? Mga kapatid, I hope and I pray nakapagpaalala po sa atin ito. Diba? In terms of our doctrinal stand, conviction po yan.
In terms of our daily steps, conversation po yan. And then in terms of our devoted service, commitment po yan. Let us be committed in our service to God. Ang ibig sabihin nito, kahit anong pagyanig, dyan ka lang. Amen? Hayaan po natin na talagang ang Diyos na tinatayuan natin ang siyang tumayo rin para sa atin. Amen? Importante po ang mensaheng ito. Are we still aligned in God's plumb line? Sa teksto po natin, may mga paalala na dapat i-consider po natin. Sa bayan ng Diyos, matuto po tayo na sa kanilang mga paglihis, meron pong hindi magandang ibinubunga. Sa atin po ngayon, bilang mga Kristiyano, sa aplikasyon po, ating binigyang diin sa mensahe na magandang tiyakin po natin na kapag inilagay po ng Diyos ang plumb line sa ating church, ang church natin naka-align pa rin sa tamang doktrina. Ang church natin naka-align pa rin sa tamang pamumuhay. Ang church natin naka-align pa rin sa isang debotong paglilingkod. Amen? And even as individual, it is also good na kung ilagay ng Diyos sa iyo ang kanyang plumb line, makita na ikaw ay nakatayo sa iyong doctrinal stand, sa tamang stand. Ikaw ay nasa tamang lakad at ikaw ay masasabi po natin na talagang deboto sa iyong paglilingkod sa Diyos, na habang tumatagal anuman ang mangyari, nakadiretso ka lang, nakaasinta ka lang, at hindi ka lumilihis at lumiliko sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Siguro maganda, ang isang title natin dito, nasa hulog ka pa ba? Mga kapatid, kidding aside, mahalagang ang bawat isa ay laging tumiyak na tayo po ay nasa hulog ng Panginoon. Meaning, nasa direksyon ng Diyos, nasa asinta ng Panginoon, huwag tayong lilihis, huwag tayong bibigay, huwag tayong bibitaw. Again, sa gabing ito, magandang tayo po ay pasiyasat sa Panginoon. Kanina, ang prayer natin, teachable attitude. Sana huwag nating labanan yung salita ng Panginoon. Tayuan natin ang tamang paninindigan, lumakad tayo sa tamang lakad, at maglingkod tayo ng may debosyon sa Diyos na karapat-dapat paglingkuran. Uli po, maraming salamat. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos aming Panginoon, uli po kaming nagpupuri sa iyo sapagkat napakaliwanag ng salita mo. Napakamakapangyarihan ng salita mo. Panginoon, patawarin mo po kami sa panahon ng paglihis. Patawarin mo po kami sa aming nakitang mga pagkukulang. At ngayong gabing ito, nawa ito po ay maging kapasyahan ng aming puso na kami po ay lalagay sa katayuan na magiging align sa iyo pong kalooban para sa amin. Lord, thank you so much for reminding us. Thank you so much even for the rebuke. I pray, O Father, that as what you have said, that your word will not return unto you void. May your word accomplish great things in our lives, O God. Thank you so much. We praise you. We honor your Lord. In Jesus' most precious name. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at nawa sa ating pong buhay bilang Kristiyano, lagi po tayong magpista sa salita ng Panginoon. Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Sa lahat ng ito, sa Diyos ang kapurihan. God bless you.